pinakamagaling, pinakamatalino, at pinakamalinis na congressman. Pakinggan po natin si Ortega. Ay, nako. Okay, sige. Ewan ko ba, parang faker, hater, parang ganun yung mga dating nila. Tinawag ng... Ang lilinis, no? Ang lilinis nila, ang bubukal ng loob nila para magsilbi sa taong bayan. Itong kanilang banat kay PRRD ay ito po ay sanhi ng kanilang mababang loob at puso para pagsilbihan ang taong bayan. Malacanang, si former President Rodrigo Duterte na one-man fake news factory when he said that President Ferdinand R. Marcos Jr. is becoming a dictator. Ano lang po yung masasabi niyo po rito? Ayan tinan mo. Ang tanong, okay? Anong masasabi nila na sinabi ni PRRD na diktador daw etong si Marcos? Well, ako dun sa statement, ang hirap po talaga Parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila, para talagang parang ang tawag dito, parang literally factory ng fake news. Kung baga. Yan. Tapos ito ang ano nila. Papansinin ninyo. Lahat po sila naka-orchestra. Ano ibig sabihin naka-orchestra? Halatang halata na ito ay may pag-uusap sila na ito ngayon ang ibato natin sa mga Duterte. 'Di ba? Una, pinapatawag ang mga pogo vloggers at mga fake news vloggers. Yan na po ang tawag sa atin. Basta konektado sa DDS, fake news. Ito si Ortega, ang kino-question niya, parang, ewan ko ba, parang ito yung mga fake news factory, pati yung rally nila. Anong fake news doon sa rally ng Duterte? Yung sa Cebu? Is that fake news? Ganong kadaming tao, ibig mo sabihin yung mga pumuntang ganoong kadaming tao doon, Ortega, fake news. Alam mo, yan ang ano nila yan ang spin nila. Yan po ang kanilang gustong palabasin na ikokonekta kay PRRD. Fake news. Na ba nahalata nyo? Alam mo, isusunod nilang ikokonek. Pansinin mo, lahat sila ngayon binabanggit jet ski. Binabanggit ni Tariela itong jet ski. Binabanggit nitong si Claire yung jet ski. At kung sino-sino pa sa kanila. Si Claire ba yun? Hindi ko maalala kung si Claire nga. Pero may mga nagbabanggit sa kanila at ito yung mga 2-3 na po sa kanilang nagbabanggit. Yan na po. Nakikita nyo yung direksyon. Parang meron silang isang GC. Okay. I-connecta ninyo sa mga Duterte, kay PRRD, ang fake news. Next, i-connect nyo sa kanila yung jet ski. Ikita nyo yung landasin nila. Pero, ito yung sinasabi ko, in the first place, mali na agad yung tanong ng media. Or kulang yung tanong ng media. Kasi, pag tiningnan po ninyo, pati yung media parang finifeed. Alam mo, napansin ko yan, nung may interview sa amin, nag-press con si Atty. Torion, at kadalasan ng tanong about dun sa patayin yung anong komentaryo ninyo dun sa sinabi ni PRRD na patayin itong mga 15 senators. Again, parang ibinato sa GC, tapos lahat silang media, yun ang kine-question. Ang tanong ko nga sa inyo, binanggit din ni PRRD, lahat na po dininay nyo. Even yung diktador. Bakit hindi nyo i-deny na adik si Marcos? Ibig bang sabihin itong si Ortega, si Tariela, si Torre, si Claire, sinasabi si Marcos ay hindi diktador pero adik? Sino pa to? Sino pa yung isa? Ganyan sila lahat. Lahat pinagtanggol nila. Lahat ang direksyon nila, hindi diktador si Marcos. Pero ni isa sa kanila, walang umimik patungkol sa drug addiction ni Marcos. As for me, kung ako tatanungin ninyo, pag tiningnan ko ito,
Lahat po i-deny nila. Pero hindi nila kayang i-deny yung drug addiction. Kaya nga ang taong bayan, alam mo, naniniwala. Hindi sila maniniwala sa kahit anong sasabihin ninyo until magpa-drug test si Marcos. Pero bago po yan, ito kailangan nating sagutin. Bakit kailangan banatan si PRRD? Let me remind you, Marcos, Ortega, Barbers, at kung sino-sino pa sa inyo, Attorney Claire, etc. May bagong sampa, meron silang bagong aso eh. Torre, Tariela, etc. Sabihin nyo doon sa presidente nyo, wag iyakin. Bakit? Sino ba ang unang bumanat? Kasi campaign po ito eh. Nung campaign, binanatan niya agad si PRRD. Idinidikit niya sa Pogo, idinidikit niya sa patayan sa EJK, tinawag na yung wala nang makuha si PRRD kung hindi pinabili ng suka. Again, ibig sabihin, sino ang unang umatake? Tapos, pag pumalag si PRRD, para kayong mga iyakin. Papaatakihin mo yung mga aso mo. 'Di ba? Ano bang gusto ninyo? Pag inatake nyo si PRRD, manahimik si PRRD. Tapos gumanon. Sorry na, sorry. 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 Ganon. Tingin nyo, kaya nyong gawin kay PRRD yun, tuta. 'Di ba? So huwag kayong magpaawa fake. Ortega, huwag mo sabihin fake news. Unang umatake yung bossing mo eh. Yung amo mo unang umatake. And yet, hindi niya ma-deny itong droga. Tapos pag sumagot si PRRD, galit na galit kayo. Hindi nyo katulad na inutil si PRRD. Nasusunod-sunod lang, basta may kapangyarihan at pera. Ito tingnan ninyo ha. Bakit ba kailangan banatan si PRRD ay hindi naman siya kandidato? Diba? Alam mo, tama po si PRRD. Kung akong tatanungin ninyo, sa pulsa ba nga yung sinabi ni PRRD na ayaw bumaba ni Marcos, gusto nila tuloy-tuloy sila sa power. Alam nyo po, anong patunay niyan? Yung banat ni BBM kay PRRD sa kampanya na wala namang koneksyon si PRRD, hindi naman siya kandidato, hindi kailangan sirain si PRRD, hindi kailangan pabahuin, hindi kailangan babuyin si PRRD, pero ginagawa. Pansinin nyo, pinagtutulungan na siya. Meron silang dog pound na taga-atake kay PRRD. Bakit? This has to do for 2028 elections. Hindi po nakatuon si Marcos dito lang sa eleksyon ngayong 2025. Kailangan gibain ni BBM si Marcos as early as now sa kampanya na hindi halata na galit siya kay PRRD. Kasi kung babanatan niya sa ibang paraan, magmumukhang bitter si BBM. Tama? Pero kung babanatan niya, ngayong kampanya, lalabas na parang ikinakampanya niya yung kanyang mga senador. Pero hindi. Ang motibo talaga ni BBM, sirain ang pangalan ng Duterte. Kaya tamang-tama yung sinabi ni PRRD. Ayaw lang talaga nitong bumaba. Pansinin nyo, yung mga senador, anong sabi ni Tito Soto, anong sabi ni Erwin Tulfo at iba pa mga senador, hindi kami makikipagbatuhan ng negatibo. Ipapakita namin kung ano maigagawa namin sa Pilipino. Ano magagawa namin sa Pilipinas. Sila mismo, sa bibig mismo nanggaling yan ha. Hindi sa aming mga maka-DDS. Sa bibig mismo ng mga senator ni BBM. Pero pansinin ninyo, si BBM hindi tumitigil ng bakbak. Yung mga aso niya hindi tumitigil ng bakbak. Bakit? Kasi Marcos again and again is not just looking in the future for 2025 election,
but he is looking forward also, all the more, for 2028. Kailangan gibain, kailangan ibagsak, kailangan sirain ang Duterte. Yan po ang talagang motibo ng Marcos. Una pa lang kitang-kita na natin. Lahat po ng aksyon ng Marcos papunta ron. Anong ibig sabihin yan? It shows na talagang malakas pa rin ang Duterte. Kasi kung mahina ang Duterte, hindi kailangan pansinin or hindi kailangan siraan ni BBM si PRRD. Hindi kailangan. Halimbawa, mahina talaga si PRRD o ang Duterte. Hindi nga siguro sasama sa kampanya yan si BBM. Or kung sumama man, hindi niya na kailangang sirain because they know they can win 2028 easily. Kaya lang malaki problema nila eh. Alam nila malakas ang Duterte. Bakit ang aga nilang banatan? Bakit kailangan banatan ngayon? Kasi dati sinasabi ko dapat ang strategy ng BBM, kung ako strategy, dapat sinakyan muna nila ang Duterte sa dulo na eh. Diba? Bakit kinalaban nila agad ng Duterte? Alam nyong malakas. Kasi pwedeng maging ibang tono. Tingnan nyo ito mabuti. This could be the last chance of BBM. Kasi kung sakali, ako'y naniniwala mangyayari, kung sakaling manalo ang PDP slate, magkakaroon siya ng problema sa Senado. Pag na-straight yan, mahahawakan ng Duterte ang Senado. Siya manghihina. At alam ni BBM, pagdating sa mandato, pagdating sa boto ng taong bayan, mahina siya. Alam niya na natalo siya kay Lenny. Alam ni BBM yan. At alam din ni Marcos na kaya lang siya nanalo is because of BP Sara. So alam niyang lahat yan. At kung matatalo pa yung mga senators niya, malaki problema ni BBM. Nakukuha nyo? So nagpasok, ang dami na pong nagiging issue. Ang dami na pong nagiging problema ni BBM. Considering tumataas ang droga. Yung pinsan niya nagkakalat. Merong iskandalo patungkol sa corruption, lalong-lalo na dyan sa blank items. Napakalaking bagay po nun. Akala lang ng taong bayan maliit yun, pero billions of pesos yun, including yung issue sa Abatocada. Billions po yun. Yung blanco na yun. Ang amount nun, billions po ang nadagdag doon. Okay? Tinatakpan lang ng mga issue. Sa madaling salita, ang laki ng problema ng gobyerno ni Marcos pagdating sa ekonomiya, peace and order, at sa korupsyon ng pinsan niya at ng iba pang nakapaligid sa kanya. So nagpapatong-patong po yan. No? So as early as now, kailangan hawakan niya. Habang, you know what? Kailan ang election? May? March, April, May. This is the most powerful, probably, last hurrah ni Marcos. Let me repeat that again para sa DDS. This could be the last hurrah of Marcos. Kaya po pagtulong-tulungan po natin na panalo natin vote straight PDP. Dahil after niyan, babaliktad na ang mundo pag nanalo ang PDP slate. And possibly, matatalo na itong mga congressmen na sumuporta at pumirma. No? But wag nasyado nating anuhin yan. Na kanya-kanyang distrito yan. I just really hope na makokorek nyo po at hindi nyo na iboboto itong mga pumirma. Dahil alam nyo naman, mayroon daw silang natanggap na 150 million reasons kaya sila pumirma. Kayo na humusga kung totoo to o hindi.
No? Pero bakit nyo pa iboboto? Ngayon, pagdating sa Senado, patong-patong na ang problema. Hindi niya hawak ang Senado, ang laki ng problema ng bansa. Corruption, ekonomiya, peace and order. Tapos ang taong bayan, mahal si PRRD. Tingnan nyong mabuti. Lahat ng bato, lahat ng putik, pogo, AJK, pati jet ski, lahat na lang. Kulang na lang, pati bintana ng bahay nila ibato sa mga Duterte. Kulang na lang, pati ang pumatay kay Magellan, kay Lapu-Lapu at si Jose Rizal, ang pumatay si Duterte. And yet, hindi iniiwan ng Pilipino. Alam nyo nangyari sa Cebu? That is a very, very powerful statement, yung rally dyan sa Cebu. It shows na mahal talaga ng taong bayan si PRRD. Alam nyo yung mga laugh emojis doon sa Facebook, sa post mismo ni Marcos? That is a very, very powerful statement also na ayaw na ng taong bayan sa Marcos. Even this news, panuorin nyo yung mga news sa mainstream media, yung hindi nakakampi sa kanila katulad ng ABS bias ba yun? Ay basta-basta, yung nakagitna na media, yung mukhang nakagitna pero hindi. At least mukhang nakagitna. Pinagtatawanan si Marcos. Ito, tingnan ninyo ang comment section. Walang naniniwala. Karamihan pinagtatawanan sila. And they know it. Mahina na sila sa taong bayan. Naiintindihan po ninyo. Kaya nga sabi ko, maaaring makamtan din natin ang tagumpay sooner or later kung tayo magkakapit-bisig at ikakampanya natin ang buong PDP laban. Malaking bagay po yun. Malaki na po ang magiging problema nitong Marcos administration at titino. Titino itong House, titino itong Quadcom, titino itong Trisam, titino itong Young Guns, titino itong mga ito. Kasi mahahawakan ng Senado. Again, masakit sa kanila, hindi iniiwan ng taong bayan ng Duterte. So nauubusan na po sila ng pamamaraan. And until now, andyan pa kayo, andyan pa tayo. Tanong ko sa inyo, iiwan nyo ba ang Duterte? I really don't think so. Kaya alam nyo pati yung Cebu, pinilit nilang sirain yon. May mga vloggers na nagpapalabas na galing naman sa kampo din nila yung nagpalabas ng video na kunwari maraming tao, yung pala concert. Pero galing din sa kampo nila yan, alam nyo kung bakit? Hindi naman kasi issue dito. Maaring yung mga nag-post, hindi ko pinost yun pero yung mga ibang nag-post, maaring nagkamali. But this is not the issue. Whether yung post na yun ay concert o hindi, the issue here, ang tanong dito, ito, marami bang tao doon sa Cebu rally or marami? Yun lang eh. Sige, sagutin ninyo ako. Kasi po, alam mong ginawa nitong kampo ng mga bangagers at magnanakaw, naglabas sila ng videos. Tapos, merong misleading, yung pala, concert daw di umano. So, pag pinost yung pinick up ng ibang mga DDS vloggers, sasabihin, fake news ang mga DDS vloggers. Katulad ng sinasabi nito si Ortega. Mga fake news vloggers yun. Hindi po fake news vloggers yun. Nagkamali lang. But the intention here is to show that marami ang tao sa Cebu. Ang tanong ko sa inyo mga stupidong vlogger, konti ba ang tao sa Cebu? Yun ang bottom line doon. Oo, nagkakamali. Ba't kayo ba hindi nagkakamali? Ang punto rito, yung ano bang gustong palabasin? Yung gusto ba nilang palabasin na maraming tao, fake news? O talagang marami? O marami, Ortega? Is that fake news? Yan ang sinasabi ko eh. Yung spin nila, laging misleading. Bakit? Gaya sa amo niya.
Ano itong amon niya? Anong sabi ng amon niya? Wala akong pinirmahang blanco. Tignan nyo kung gaano sila katanga o nagtatanga-tangahan. Hindi yun ang issue. Yung pinirmahan mo galing sa blanco. Wala namang sinabi si PRRD yung pinirmahan mo sa GAA ay blanco. Ang sinabi nila PRRD, blanco galing sa BICAM. Sino nag-fill up? At ba't mo pinirmahan? Anong klase kang presidente? Nakikita nyo kung paano nila i-mislead yung taong bayan? They are the ones who are fake news bloggers or fake news president. Sila yun eh. Pinapasa lang. Kailangan ko pong linawin ito bago ko ipakita tong video na ito. Ha. Pasensya, pero expect this. Kahit yung senador ni Marcos ay ayaw ng negative campaigning, Marcos, I believe, in my opinion, Marcos will continue attacking PRRD in desperation to position himself or his family for 2028. Sana lang, pakisagot sa congressman, kila Torre, kila Attorney Claire, doon sa mga nagtatanggol, doon sa media, pakitanong nyo rin. Yung sinabi ni PRRD na bangag ang presidente. Please address this question also. Tuloy tayo. Pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke lang daw yun. Parang nagmumukha tuloy silang joke eh. So, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa hari na? Diba, lahat sila, yun ang pinopokus, yung patay. Pero hindi yung hindi yung problemang drugs. Diba? Do you see hypocrisy sa mga taong to? Anong karapatan yung magsalita doon sa 125 million ni BP Sarang confidential funds na yung iba ay mas malaki ang confidential funds. Yung iba nga, ang pagkakaalam natin ay nasa nasa daang milyon na napakalayo ng agwat sa confidential funds ni BP Sara. Anong karapatan ninyo? Anong kaplastikan, kaipokrituhan yung ginagawa ninyo? Father faker? Father Magpapatawa. ng mga fake news? Ganun? Mother faker? Hindi ko alam kung Papatawa. paano tatawag natin sa kanila. So, ganyan, mga asar sila. 'Di ba? Okay. Okay lang 'yan. Sige, mga asar kayo. 'Di ba? Pero huwag kayong iyakin pag gumanti si PRRD. Yan ang problema eh. Yan sinasabi ko, unang umatake si BBM. Tapos, nung umatake si PRRD, pinagtutulungan nyo. Di ba? Huwag ganun. Ngayon, gusto mo makipag-asaran? Di asaran. No problem. Di ba? You make sure, kaya nyo. Father faker, mother faker, o anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Well, para mga... Tingin mo, yung mga anak nila hindi ba adik? Natatanong lang. Do you honestly believe na yung mga anak nila hindi adik? Yung anak ni BBM, do you honestly believe yung mga anak niya hindi kurakot? Tanong lang yun. Ito simplihin natin sa taong bayan. Gaya nung sabi ni PRRD, dagdagan ko lang. Kung sa tingin ninyo, yung mga anak ninyo kaya maglakad sa kalsada, mapayapa ang kalsada, maniwala kayo kay Marcos. Pero kung hindi, iboto nyo straight PDP. Kung dumami ang trabaho, nagkatrabaho kayo, bumaba ang presyo ng bilihin, maniwala kayo kay BBM. Pero kung hindi, iboto nyo straight PDP. Kung sa tingin ninyo hindi nawawala yung Maharlika funds, iboto ninyo yung mga kandidato ni BBM. Pero kung sa tingin ninyo nawawala na yung Maharlika funds, nawawala na yung mga ginto natin, naibenta na, vote straight for PDP. Simplehan na lang natin ang usapin. Kung sa tingin ninyo walang blank items, suportahan ninyo, iboto ninyo yung mga senador ni BBM.
Pero kung pinaiikot lang tayo at talagang may blank items at gusto nilang palusutin yan dahil may karagdagang budget sa AKAP para maging mistulang vote, legalized vote buying, iboto nyo PDP straight. Kung naniniwala kayo kay Ortega, iboto ninyo. Yung sinasabi ni Ortega, mother faker? Kung naniniwala kayo kay Ortega, boto nyo si Ortega at lahat ng senador niya. Pero kung sa tingin ninyo, mas kapani-paniwala ang sinasabi ni Baste at ni Pulong, vote straight for PDP. Enough said? Ganun yung dating. Kayo na lang magsabi. Sino mas may credibility? Sino mas maraming nagawa sa bansang Pilipinas? Marcos or Duterte? Nila para mga super villains. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag-imbento ng fake news saka Ito, isa pa. Kung sa tingin ninyo, sinusuportahan ni Marcos ang mga NPA, komunista, mga kaliwa, rebelde, ba't nyo siya iboboto? Kung hindi niya sinusuportahan at kinakalaban niya, boto nyo sila. Ngayon, ganun din kila PRRD. Kung pinakalaban nila ang mga NPA, komunista, mga rebelde, mga kidnapper, iboto nyo PDP straight. Kung sinusuportahan ng Duterte ang NPA, komunista, huwag nyo iboto ang PDP. Simple, di ba? Ngayon, kayo sumagot. Sino ang may problema sa paghihirap ng bansang Pilipinas? Lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang ngayon kasi nakikita nyo, napaka-aktibo ng administrasyon, katuwang ang House of Representatives. Ang dami nating naibababang tulong sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa, yung mga problema natin na nandyan. Anong solusyon na nagawa ng House of Representatives? Sige nga, tanungin ko kayo. Pakituruan nga ako. Pakilagay nyo nga dyan sa comment section. Sige nga, anong nagawa ng House? Anong nagawa ng congressman sa distrito nyo? May natayo bang tulay? May infrastructure ba? Gumanda ba yung syudad nyo? O gumanda yung bahay nila? Hindi. Kayo ng taong bayan ang sumagot sa mamang ito. Baka sabihin bias ako eh. Sige. Ano ang nagawa ng House of Representatives sa distrito ninyo? Ang target natin, mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa bawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawan na naman nila ng fake news. Tingnan mo to. Gagawan nila ng fake news. Sino bang naunang umatake? Sino bang unang umatake? Si BP Sara o si Tambaluslos? Real talk lang po. Sinong sumira sa unit team? Si Tambaluslos ba o si BP Sara? Sinong unang umatake sa kampanya? Si Marcos ba o si PRRD? Para naman tayong ginagawang tanga ng mga ito eh. Mag-iimbento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. So, ewan ko ba, parang faker, hater, parang gano'n yung mga dating nila. Ulitin mo pa yung patawa mo. Wala nang tumawa, no? Ang tawag doon? Bad vibes. Di ba? O, next po tayo. Ay, nako. So, ituloy natin. Isa pang sip-sip. Ako, wala akong nakikitang indikasyon or karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards or leading towards dictatorship. Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea? Pwede. Pwede. Pwedeng diktador yun. Bakit? Kaya nga namumura na siya eh. Dahil yung galit ng taong bayan sa kanya, dahil diktador siya.
Hindi ba diktador yung ginawa nila sa KOJC? Saan ka nakakita ng gobyernong ito na nambababoy ng reliyon? Saan ka nakakita ng gobyerno sa Pilipinas? Gobyerno lang ni Marcos ang nangbababoy ng reliyon. Not even yung mga gobyerno ng mga komunista nating nakadikit sa mga NPA. Di ba? Yung ginawa ni Torre, hindi ba pagiging diktador yun? Oh. Kukuhanin niyo cellphone? Onion skin? Pinersonal yung vlogger? Siya nagsampa? Sila ang kumuha? Pambihira. Siya na pulis. Siya pa husgado. Wow, Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ang wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Kita mo ito, nagbobobobohan. Hindi ka naman bobo, alam ko eh. Diba? Walang threat doon. Ang sabi nga, kung mamamatay si BP Sara, bakit papatayin ba ni Marcos si Sara? Tanga. Tas every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila is sirain yung isang pagkatao. Hindi lang Hindi. Ang punto nila, bangag si Marcos, hindi kasiraan yun. We are challenging Marcos to take a drug test. Hindi kasiraan yun. Pwede namang patunayan ni Marcos hindi siya adik, hindi po kasiraan yun. Once and for all, can you discuss about the bangag? Bakit iniiwasan nyo yung usaping yun? yung polisiya pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos, tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his... Wala siyang ginagawa directly. Ano yung ginawa mo sa kayuni team? Ito, bibigyan ko po kayong halimbawa. Bakit hindi iniiwan ng taong bayan si PRRD despite ng lahat na lang ibinato na sa kanya ng gobyerno? Pinagtutulungan pa siya. Ha? Meron silang bagong recruit, si Attorney Claire. Si Torre, bumabakbak na rin. Si Tariela, binabanggit ang jet ski. Itong mga congressman, alam naman natin ang karakas nito. Kinukumpasan to ni Tamba at saka ni Marcos. Lahat sila inaatake na. Di ba? Lahat sila nakatuon na kay ano eh. Nakatuon na sila kay PRRD. Oh. Wala pa rin nangyayari. Bakit? Gutom ang taong bayan. Hindi nagpapadrag test si Marcos. Oh. disposal and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Characteristic ba yun ng isang diktador? Hindi, style niya yun. Ever since si Marcos, kunwari, ayoko ng impeachment. Iba ang salita ni Marcos, iba sa gawa. Ayoko ng impeachment, tapos yung anak niya pumirma. Kauna-unahan pumirma. Style niya yun, kunwari mukha siyang kawawa. Pero tingnan yung mabuti ito. One of the main reason bakit hindi iniiwan ng taong bayan ang PRRD bukod sa may sakripisyo at malinis po ang Duterte at marami silang nagawa sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng Pilipino sa traidor. Listen to this very carefully. Ang Pilipino po is a poor country. Alam natin na ayaw ng taong bayan ng inaapi, ng mang-aapi. Hindi sila papayag. At ang lumalabas ngayon, pinalibing ni PRRD ang tatay nila, ipinanalo ni BP Sara si BBM, and yet tinatraidor sila. Ayaw ng Pilipino ng abusado at higit sa lahat, traidor. Kahit anong baliktarin mo, kahit anong sabihin mo dyan, dahil congressman ka, kaya mong sabihin lahat yan. But you cannot deny, no one can deny, even the Filipino will not believe you kung sasabihin yung hindi traidor si Marcos. Ayaw ng Pilipino sa traidor. Ayaw. Hindi sila believe sa traidor.
Hindi nyo mapapaniwala ang Pilipino na hindi traidor si Marcos. Because if not for the Dutertes, Marcos will be gone forever in the Philippines. Kung hindi traidor. Kaya mag-iingat kayo. Kayo na mga sipsip. Kung ang katulad ni BP Sara, trinaidor, kayo pa, na nagpanalo kay BBM. Kung ang katulad ni PRRD, na pinalibing ang tatay nila, trinaidor, kayo pa. Kung at katulad ni Pastor Kibuloy na talagang tinulungan si BBM, all-out support, kaya nga hindi nakapagdebate yan eh. Sa SMNI ginawa ang debate. Takot sa debate si Marcos. Ang laki na natulong ni Pastor Kibuloy dyan, trinaidor. Attorney Vic, matagal niya nang kasama, trinaidor. Ikaw pa? Sino kayo compared dun sa 4 na tao na yun kay Marcos? Sige lang. Kayo mga sekretaring sipsip, kayo mga vloggers na sipsip, tingnan nyo. Matatapos yan. Sino kayo? Huyo kayo kay Marcos. Habang may pakinabang, sige go. Pero pagkatapos niyan, a traitor will always be a traitor. I don't think so. Pangalawa, itong ginagawa ng administrasyong ito, he respects the separation of powers. He does not even want maraming mga legal opinion. Hindi yun. Ang kasi pinapalabas nila, yung impeachment ni BP Sara, yung ginagawa ng House, wala ang kamay si Marcos doon. Yun ang punot dulo nitong mama na ito eh. Yun yung panlolokong ginagawa nila sa tao. Hindi niya. There are separation of powers. Yung executive, which is Marcos, the president, and then legislative, the House. Hindi po. Kahit may separation of powers, there is something that we call influence. Tingnan ninyo. Gustong pa-impeach si Lenny before? Anong sinabi ni PRRD? Huwag niyong gawin yan. Hindi niya ginamit yung power niya. Ginamit niya yung influence niya. Tingnan nyo ngayon, nung sinabi ni Marcos, ayaw niya ng impeachment. Anong nangyari kay Sara? Pina-impeach. Look at the influence of these two people. Hindi yan pangingialam. It's using your influence. Wala talaga yung amo nyo. Mahinang nila lang. Na sinasabi, President, you request the Senate to convene for an emergency session. He did not do that because he respects the separation of powers. He did not do that yet. Hello? Antay ka lang, baka gagawin niya yun. Ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo pag ginawa niya. Pinag-uusapan pa eh. Sigurado kang hindi gagawin ni Marcos yun? Na mag-call on special session? He allows all the agencies to work according to its mandates. That's not an indication. Sinong loko-loko maniniwala sinasabi ng mama na ito? That's not even an attribute of a dictator. Di ba? Wala naman ho sa Pagtanggol mo nga, na may nakaupong yung bangag issue. Chief Justice na nakuwaranto o kinasuhan. Wala ho sa administrasyon niya na may sitting senador na kinasuhan at pinakulong. So there's no indication to me. Mag-midterm na po ang kanyang administrasyon. Magmi-midterm na, wala pang nagagawa. Anong nagawa ni Marcos? Vindictive eh. In fact, hindi ko siya vindictive. Kung sa ibang leader po yon, mumurahin ka, tapos kung ano-anong ipagsasabihin sa yuma o mong tatay. I mean, it's a human nature to really retaliate and get even. Wala ko siyang ginawa. Wala ko siyang sinabi na in a way na insultuhin niya yung nagsasabi. Yun ang spin nyo. Walang ginagawa si Marcos. Yan ang gusto nilang palabasing imahe ni Marcos. Andito ako, wala akong ginagawa. But his fingerprints are all over the place.
Nakakalat po yung fingerprints niya. Naku naman, naglolokohan pa tayo. Sabi or yung nagte-threaten sa kanya, wala. So, Sabi far mo from yan eh. Sabi mo yan, wala. Sabi ni PRRD, meron. Sino mas may credibility? Itong mama na ito o si PRRD? So, I don't see any iota of him becoming a dictator. It's actually the opposite. Paano kung maging diktador? Paano kung mag-declare ng martial law? Bababa ka ng kusa? Hindi ka natatakbo ulit? Sinasabi ko sa inyo.